gusto ko i-share sa inyo yung sa panahon po natin ngayon. Kasi 'di ba sa dami po ng mga may iba't ibang karamdaman sa ngayon, actually hindi na nga po edad ang pinag-uusapan kasi sa totoo lang po, pabata ng pabata ang nagkakaroon ng mga seryosong health problem. Kasi nakakalungkot isipin na marami po sa atin ngayon ang napapabayaan at naisasantabi ang ating mismong kalusugan. Na kung saan ito pala yung dapat at kailangan din nating mag-focus din tayo, kumbaga. At bigyan natin ng investment, laanan natin ng time yung ating kalusugan. Kasi ayon po sa World Health Organization ng 2000 hanggang 2021 record, ang coronary artery disease ang nangunguna sa dahilan kung bakit maagang nawawala or marami ang nagkakaproblema nga sa kalusugan. So pumapangalawa dyan, COVID-19, yung nakaraang pandemic. Marami ang talagang naitala na, di ba, kahit nga po sa mga social media, noong mga panahon na yon, halos araw-araw may mga nakakandila. Di ba po? And stroke. Sabi nga, stroke is not a joke. So marami din po talaga ang nagkakaproblema pagdating po dyan. Kasi marami sa ngayon ang high blood or low blood na nagiging dahilan para sa ganitong stroke na lalo nung mga nakaraan, ngayon nga medyo malamig-lamig yung ating temperature, pero nung nakaraan po, sobrang init kaya ang dami ang nagkakaproblema at nagkakaroon ng heat stroke. So, next po. Ayan, so ito po yung gusto namin i-share sa inyo. Gynotherapy. Ito po yung proseso kung saan ang Ganoderma po na hawak ko at nakita ko mismo yan sa aming factory at farm. Nakita ko yan ng personal. Ito po yung proseso kasi ng produkto kung paano nga ba tayo matutulungan. Dito po, lahat po talaga ay kailangan natin, lahat tayo ay kailangan natin maging aware kung paano nga ba natin dapat palang alagaan ang ating kalusugan. Kasi di ba dati pag inisip natin na pagdating sa kalusugan or sa topic na pangkalusugan, ang inisip natin doon lang sa mga seniors, sa mga nanay-tatay natin. Pero hindi natin na mamalayan na pati pala tayo dapat ma-educate din pagdating sa kalusugan. So, dito po, ito po yung holistic approach to health at yung proseso ng Ganoderma to help our body cure itself. So, may kakayahan pala yung ating katawan na tulungan para makarecover tayo sa anuman ang iniinda natin sa ngayon. So, mas mainam po yun na ngayon pa lang habang malakas pa ang tuhod natin, habang bata-bata pa tayo ay maagapan na kumbaga. Kasi diba sabi nga, prevention is always better than cure. Mas maganda po na ngayon pa lang maintindihan natin kung paano natin dapat alagaan yung ating kalusugan habang hindi pa huli ang lahat. Kasi karamihan po sa atin, sad to say, saka lang naaalarma kapag bedridden na, kapag malala na. So eto po, andito kami ngayon kasama ni Sir Bal para ihatid po sa inyo yung information tungkol po sa ating mga produkto. Next please. And ang pagkakaiba po ng natural food and conventional medicine, karamihan po or mostly sa atin ang ginagamit is conventional medicine. Ito po yung mga nabibili natin sa botika, ito po yung mga reseta kadalasan ng ating doktor pag tayo nagpapakonsulta. So anong pagkakaiba nito sa natural food? Kasi kami po sa DXN Company, ang aming po mga produkto is natural. Ito po ay organic lahat, walang chemicals, walang artificial na nakahalo dito. So, ang approach po kasi ng natural food or sabihin natin DXN products po ay holistic. Pag sinabi pong holistic, buong katawan po natin ay tinutulungan niya. Unlike kay gamot, segmental lang siya. Example, pag may sakit tayo sa puso, para lang doon dapat. Hindi pwedeng magkamali ng reseta. Kasi magkakaproblema po yung ibang part ng ating organ. So, focus ng holistic, ng natural food is health, kalusugan natin, para maging malakas tayo, para maging malusog tayo. Samantalang ang conventional medicine, para sabihin natin gamot, is para sa sakit. Inom tayo ng gamot dahil tayo may sakit. Pero ang natural food po ay para tayo lumusog, maging malakas.
Yun po yung pagkakaiba nila. Ang method naman po ng DXN products is for prevention. Para kung wala tayong sakit, hindi tayo magkasakit. At kung meron naman tayong nararamdaman ngayon or meron tayong iniinda sa ngayon, maagapan siya habang maaga pa. So wag na nating antayin na lumala pa siya. Kasi ang gamot po is to cure. Yun yung purpose niya. Kaya kainom ng gamot para maiwasan yung sakit ng ulo mo, yung sakit ng katawan mo, yung sakit ng ngipin mo, or kung ano man, yun yung purpose niya. And ang products po namin ay hindi gamot, ito po ay supplement. So walang overdose, wala pong underdose. Very safe po siya. Para lang din po siyang pagkain na pag kinain natin kahit gaano karami, walang problema. So ganun po siya. And ang gamot naman po is drugs. Pag sinabing drugs, syempre may overdose, may underdose, may limitasyon. Hindi pwedeng dumami or sumobra. Ang goal po ng ating DXN products is for wellness. Kalakasan natin, yung sigla natin maibalik, lalo kung medyo yung edad natin ngayon ay parang hindi match doon sa nararamdaman natin. So baka sakali na ito na yung way or ito na yung kasagutan sa ating mga pinoproblema. And ang gamot is for correction lang. So ito po yung pagkakaiba nito sa ating kalusugan. Next please. Ang 4 pillars naman na dapat natin sundan pala. Actually dati po, nung hindi pa ako nag-join dito sa DXN at hindi pa ako gumagamit ng DXN products, hindi ko rin to alam. So meron palang 4 na haligi ng kalusugan para tayo talagang masuportahan at matulungan din natin yung katawan natin para maging malakas siya. So una dyan, healthy lifestyle. May enough rest ba tayo? Nakakatulog ba tayo ng 8 oras araw-araw? Or nakakatulog ba tayo ng tuloy-tuloy? Yung mahimbing na tulog. Yung pagpikit ng mata mo kinabukasan pag-iising mo, masarap ang pakaramdam mo. And nakakakuha pa ba tayo ng enough sunlight? So siguro sa inyo po, yes. Kasi may mga sobra-sobra. Ayan. So ipamigay natin sa iba yung sobra. Ayan. So yung po ang maganda doon. Kasi kung halimbawa nakukuha nyo po yan, napakaganda po ng lifestyle nyo. And pangalawa po, healthy diet. Ito maraming guilty dito. Kasi ako dati sobrang guilty rin ako dito eh. Kasi ang alam ko, pag ako nagutom, kakain lang ako. Kahit anong pagkain pa yan, pag ako gutom, kakain ako. Pero hindi ko alam na meron palang tamang diet. Pag sinabi magda-diet ako kasi medyo lumalaki na ako, medyo bumibigat na ako, hindi pala tama yung hindi ka na lang kakain para mabilis kang pumayat. So mali pala yun. Ang tama pala, dapat more fruits and more vegetables and more water. Yung pala yung tamang diet. At iwas tayo, kasi diba ang sinabi lang fruits and vegetables. So iwas tayo sa meat. Sa ngayon, ang daming temptations. Ang daming masasarap na pagkain. And aminin natin o hindi, alam natin yan na lahat ng masasarap ay unhealthy. Hindi siya napapakinabangan ng ating katawan. So dati hindi ko rin yun alam kasi sabi ko nga, pag nagutom ako, kakain lang ako. Pero nung naintindihan ko to, kaya pala nagkakasakit ang marami ngayon. Kasi di ba kung mapapansin nyo, siguro may mga anak ng iba dito, may mga pamangkin, na mga bata pa na nagugulat tayo. High blood na, diabetic na, may UTI na, grade school pa lang. So dahil pala yun sa diet. Na kung saan, kung meron dito mga magulang, for sure meron naman din siguro, or tayo kasi dapat ang nagtuturo na sa kanila. So, importante din na maituro natin yun sa kanila. Plus, dapat meron tayong positive mental attitude. Kung tayo meron nararamdaman or meron tayong mahal sa buhay na medyo hindi na maganda yung kalagayan ng kalusugan, kung siya positibo at iniisip niya na gagaling ako, may lunas pa dito, magiging okay din ang lahat. Kasi, di ba, may nagagawa din pala yun sa ating katawan. Yung sinasabing mind over matter. So, kapag may nararamdaman tayo pero positibo pa rin tayo, malaking tulong po sa katawan at kalusugan natin yun. Kasi sabi nga ng mga eksperto, learn to see the positive side in every situation. Ano man yan, gano'n man yan kabigat, kung tayo laging positibo and of course, lagi natin sasabayan ng panalangin, walang imposible. And lastly is ang supplements.
Supplements po napaka-importante para suportahan yung ating katawan. Kasi ang katawan po natin ay bugbog araw-araw. Ito po kasi yung ating puhunan sa araw-araw nating ginagawa. So, exposed po siya sa lahat ng pagod, puyat, and mga unhealthy na pagkain, unhealthy na inumin. So, kailangan niya pala ng suporta. Ito po yung supplements. Kasi wala po yung pinagkaiba sa sasakyan. Kapag ang sasakyan, medyo naririnig natin o napapansin natin na may problema na at pinabayaan natin, tuluyan siyang masisira. Same din pala yung ating katawan. So, nagpaparamdam siya. Kaya lang, madalas nga po, in real life, hindi natin pinapansin. Okay lang yan, kaya ko pa naman. Malakas pa naman ang tuhod ko. So, akala natin okay lang siya. Pero habang tumatagal, lalo siyang humihina. Kaya kailangan po natin ng suporta ng supplements. Next, please. And ang toxin pala at saka imbalance, ito yung dahilan kung bakit tayo nagkakasakit nang hindi natin namamalayan. Kasi nga, kulang tayo sa knowledge about sa health natin. Kasi sa dami na ng alam natin, di ba, ang tagal nating nag-aral. Pero yung tungkol sa ating kalusugan, napabayaan natin at naisantabi natin. Pero ito pala ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng problema. Toxin. Ano yung toxin? Ito po, nakukuha. Sino dito ang hindi stress? Ay, wow, sir. Gusto ko yan, sir. So, meron mo ba bukod kay sir? O, ayaw na nilang umamin, sir. So, yung hindi stress ay good sign yan. Pero parang tama nga sila eh. Wala namang hindi nakaka-stress ngayon eh. Yun nga lang, makarinig ka na hindi magandang balita, nakaka-stress na. Makanood ka ng movie na hindi kagandahan yung kwento, nakaka-stress na. Lalo na kung medyo baon tayo sa utang, diba? Ang dami nating sinusuportahang pamilya. Ay, ang daming pamilya. Mali pala yun. Madami tayong mga responsibilidad. So, talagang ang stress hindi nawawala. Modern lifestyle. Yung ipapahinga mo na lang, nanonood ka pa kay TikTok, naka-Facebook ka pa. So, napuyat ka na. So, hindi maiwasan yan minsan. And air pollution. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi tayo huminga. At ayun na nga, polluted ang air natin, ang tubig natin madumi na rin, and chemicals from pagkain at inumin natin. Kasi sa ngayon, mas masarap inumin yung may kulay. Mas masarap inumin yung malamig. Diba? Minsan nakakalimutan na natin, yung pure water lang dapat pala. Yun kasi ang kailangan ng katawan natin. And bad eating habit. So, tanungin natin sarili natin kung yung ating eating habit ba masyadong marami, maya-maya, or masyadong madalas, or masyadong mabilis. Yung pagsubo mo, lunok agad, hindi pala yung healthy. Kasi sabi nga na isang doktor, walang ngipin ang ating digestive system. So, kailangan natin siyang nguyain ng maayos. And, sobra sa acidic food. Ano yung acidic food? Lahat ng masasarap na pagkain, acidic yan. So, anong kakainin natin? Yung hindi masarap. Yun yung mas healthy kasi. And, mga sobrang luto na mga pagkain, malalamig na pagkain, hilaw na pagkain, at konti na lang sa gulay. Kasi marami na po sa ngayon, ayaw ng gulay. Kasi hindi masarap. O, diba? Next please. Ayan. So, yung body natin as the best doctor, yung katawan natin, binigay ni God yan na meron tayong doktor pala sa loob. So, meron pala tayong natural defense sa katawan mismo natin na kung saan meron tatlong depensa or level of defense ang katawan natin to deal with toxin. Kasi nga bugbog siya sa toxin from stress, from eating habit, from diet natin. Una dyan, first level of defense, discharge phase. Pangalawa, put aside phase. Pangatlo, tumor developing phase. Next please. Unahin po natin yung unang level. Discharge phase. Ano yung ating depensa sa katawan pala? Yung ating doktor sa loob ng ating katawan. Meron po bang nakakaalam? May idea po ba kayo? Ano yung doktor natin sa loob ng ating katawan? Yes, sir? Yun, tama. So, pare-parehas kayo ng kulay. Hindi ko na alam sino sumagot. So, immune system, tama po yun. At ang immune system pala natin, kapag ating naabuso
or masyado na siyang napagod sa mga trabaho niya at hindi natin siya nabigyan ng tulong or suporta, yung toxins na nakapasok sa loob ng katawan natin, hindi niya mailalabas. So, ito po yung unang depensa. Pag kayo, pinagpapawisan ka ba? Yes? Pagkakain. Pagkakain na yan. Nakakaihi pa ba ng ayos? Yung ihi po na relax lang, yung hindi mo iiiri. So, yun po yung healthy na pag-ihi. And excuse me po, nakakapaglabas pa ba tayo ng plema? Nakakadumi pa ba tayo ng ayos araw-araw? And nagkaka-rashes ba tayo paminsan-minsan? Kasi yan po yung natural way ng ating immune system para i-discharge Pag yung uminom ka ng mga toxins. products, kaya minsan may mga Kasi kapag yan nararamdaman pa natin malakas na lahat, toxins. goods pa ang ating immune system. Next is, kapag hindi nakalabas yung toxin kasi from mga kinain natin, mga ininom natin, papasok na siya sa pangalawang depensa. Yung toxin, maninigas, magkikristallize, makukombine siya sa mga inert materials inside our body, and then yun na po yung magiging uric acid, mga bato-bato, yan na po yung gallstones, kidney stones, yan ay nagiging problema. Kapag po yan ay, lalo pong mahilig tayo sa fats, ano yung mga fats? Mga fried chicken, mga meat, di ba? Mga lechon-lechon, ang sarap nga naman yan. Tapos sundan pa natin ng malamig at masarap na Coke. Ayan. So, ang nangyayari, di ba? Naninigas na siya sa mga ugat-ugat natin. Next, please. Kaya naman, kapag hindi siya nakalabas for a very long period of time, hindi lang po araw, hindi linggo, hindi buwan, hindi taon, kundi maraming taon po na nag-ipon at hindi nakalabas ang toxins from inside our body. Yung mga fats, mga cholesterol, unhealthy na pagkain na ipinasok natin sa loob ng ating katawan, ayan na po yung mangyayari. Magde-develop na po siya na tumor. Or worse, maging cancer na siya. Yung iba sinasabi nila, ay biglaan lang kasi, nagka-cancer siya. Hindi po yun biglaan. Yun din po yung reason kung bakit ang example lang po ito, excuse me po kung meron man nagsisigarilyo, di ba yung mga nagsisigarilyo or nag-vape, hindi agad-agad nagkaka-cancer. Mahabang panahon muna ang bibilangin bago siya singilin ng katawan niya. Same din sa manginginom. Ay, excuse me po. So, hindi siya agad-agad maniningil. Taon po ang bibilangin yan bago yan magre-reklamo ang katawan natin, hindi ko na kaya. And mamalayan natin, malala na pala siya. Next please. Ayan. So, eto po yung dala namin ngayong araw na to, na kung saan, anuman ang problema natin, maaaring ito po ang makatulong. Po pwedeng sa atin mismo, po pwedeng sa mga mahal natin sa buhay, baka sakali pong eto na yung sagot pala sa matagal na nating dinaramdam. So, Ganoderma supports the body. Actually, si Ganoderma po, hindi po ito bago. Si Ganoderma po ay, kung i-research nyo po yun sa Google, 4,000 years old na po siya. Hindi po siya bago. So, ginagamit po siya noon-noon pa ng mga hari reyna, mga emperor, empresses, dahil ang Ganoderma po ang ibinibigay nila sa mga may malalalang karamdaman. And dahil dito, dahil sa information na yon, nagkaroon po ng interest si Dr. Lim, yung founder po ng DXN, at pinag-aralan niya po yan ng mahigit 20 years. So doon po niya natuklasan na, uy, si Ganoderma pala ay napakagandang produkto para sa lahat ng klase ng health problem. Hindi po kami may sabi niyan. Kahit i-search niyo po ngayon, si Facebook po may Meta AI. I-search niyo po, itanong niyo sa kanya, ano ang Ganoderma? So marami po, even po kay Google, marami po silang isasagot sa inyo. Kasi nga po, hindi yan bago. Pero si DXN po, nagsimula po ito 1993. At doon na po tuloy-tuloy nung lumaganap, hindi lang po dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, may DXN branches po kami. And sa 180 countries, may DXN na rin po.
Actually, mas malalakas po sa Bolivia, sa Peru, sa India, sa iba't ibang bansa. So, ito po yung aming mga produkto. Next, please. Ayan, si RG po, ito po yung mas matanda na mushroom. Ito po ay hinarvest 3 buwan bago inani. So, ang trabaho niya po ay detoxification. Di ba, ang problema natin is toxin. So, para po mailabas siya sa loob ng ating katawan, ide-detox niya. Kasi meron din naman po mga prutas or pagkain or herbal, sabihin natin, na nakakapag-detox. Or nakakatulong siyang ilabas yung fats, yung cholesterol, yung mga bato-bato natin, di ba? Kaya kung naririnig niyo or kung may kakilala kayo may gallstone, di ba, ang nire-recommend sa kanya mag-detox ka. Ayan. So, eto po yung pinakatrabaho niya. And marami siyang content na anti-cancer talaga, kagaya ng triterpenoids, adenosine polysaccharides. Mga anti-cancer contents po yan. Pero bukod po dyan, sa main elements na yan, meron po siyang 200 active elements. Next please, yung partner naman po niya, si Ganosylium or GL. So, para po sila mag-asawa, si RG at si GL. Si RG, again, 3 months old. Si GL naman po, 14-day-old. 2 weeks lang po siya. Inani na. So, bakit? Dahil magkaiba po yung kanilang trabaho sa loob ng katawan. After ma-detox, yung mga toxin, fats, cholesterol ni RG, si GL, ang gagawin niya, ibabalansin niya. Ano yung kulang? Kulang ka ba sa white blood cells? Ibabalansin niya. Kulang ka sa red blood cells? Ibabalansin niya. Or meron kailangan i-repair sa loob ng katawan mo, may problema ang puso, may problema sa gallbladder, or may problema sa kidney, or kung ano man na organ natin may problema, tutulong po siya magbalanse at mag-repair. Ayan. Hindi lang po niya kaya yung broken hearted. Ay, iba pala yun. Next, please. So, first observation, Judy po, lahat pala ng health problem, ayon po kay Dr. Lim, may-ari po ng DXN, lahat ng health problem, ang dahilan lang talaga is toxic. Unang-una. Pangalawa is imbalance of the body system. Toxin, again, from food at mga inumin natin, dyan talaga yan nakukuha, kadalasan. Halos 100% dyan galing. Imbalance kapag yung ating organ or yung ating body may kulang na. Nagpa-opera na, or sira ng ating pancreas, or hindi na gumagana ng ayos yung ating gallbladder or ating kidney. Ayan. So, ito yung first observation, Judy. Next, please. Second observation, Judy, ang Ganoderma po susuporta sa ating body. Hindi po siya, ito po, sample lang po, gamot. Then, ito yung sakit. Direkta siya, di ba? Ang gamot ay para sa sakit. Ang DXN products po, hindi siya para sa sakit. Para siya sa body, sa katawan natin. Kasi yun po yung una niyang tatrabahuin. Palalakasin at ibabalik niya yung dating gana or yung function ng ating katawan. And next please, third observation, Judy, reaction is caused by the body. Magre-react yung katawan mo. Kasi halimbawa, acidic ka, uminom ka ng Ganoderma, uminom ka ng coffee with Ganoderma. Ang mangyayari po, ihi ka ng ihi. So, akala mo may problema ka na. Pero ang totoo no, nagdi-detox ka. Naglilinis ka kasi nag-react yung iyong katawan dahil sa Ganoderma. So, yun po yun. Kasi kung ano ang makita niya, ini-scan niya yung loob ng ating katawan, kung ano yung problema, ilalabas niya. Kung hindi kayo nakakadumi araw-araw, uminom kayo ng Ganoderma, asahan nyo. Marami yan, mapupuno yan. Lalabas yan lahat. So, yun po yung trabaho niya. Next, please. And yung fourth observation, Judy, recommended use is independent of situation. Ano yung lagay ng iinom? Ano yung kondisyon ng iinom? Kasi kung for everyday vitamins lang, okay na po yung tig-isa araw-araw. Okay na yun. Malakas ka na doon. Pero kung meron kang iniinda, meron kang problema, nakita sa iyong lab test na may problema yung ganitong part ng katawan mo, kailangan dagdagan. So, kung may problema, ang advice po ni Dr. Lim, unang linggo tig-isa lang, isang RG, isang GL. Pangalawang linggo tig-dalawa. Dalawang RG, dalawang GL. Pangatlong linggo tig-apat. 4 na RG, 4 na GL. Pang-4 na linggo, tig-6 na. Again, wala po siyang overdose, wala siyang underdose kasi po, supplement po siya.
And kapag walang response, kailangan mong dagdagan pa yung iinumin mo. And kapag naman manageable yung situation, kaya mo naman, okay ka lang, malakas yung katawan mo, tuloy mo lang. Pero kapag masyadong maraming aray, masyadong maraming detoxification process na lumalabas, bawasan mo yung take. Kasi ibig sabihin nun, mahina na yung immune system mo. Kailangan mo siyang alalayan. Next please. And acidic versus alkaline. Ang alkaline na pagkain, lahat ng prutas, gulay, yan yung healthy. Ang acidic na mga pagkain, ito yung masasarap na pagkain at napakadaling ihain. Maraming instant, maraming easy to cook, pero yan po yung mga unhealthy. Ang katawan pala natin ay nangangailangan ng ratio of 4:1 or 80% dapat pala ang kinakain natin more on prutas at gulay. And 20% lang yung acidic. Pero sa panahon natin ngayon, aminin natin o hindi, even mga anak natin, mga pamangkin natin, mga mahal natin sa buhay, 100% acidic. Kasi masarap eh. Diba? Hindi mo mahindian. Marami ngayon mga online, order ka na best. Diba? Nagpapa-order online, so madali nga lang namang kumain or bumili. Next please. So, ang good news po dyan, ang DXN products po are all alkaline products. So, kung alam natin acidic tayo, makakatulong po si DXN products para po tayo maibalik paunti-unti yung alkaline ng ating katawan. Kasi again po, kailangan natin yan ma-reach ay dapat 80%. So, meron tayong liquid supplement, Morishi, meron tayong tsaa, spaghetti, may mga kape tayo. Ang kape po ng DXN ay mahigit 10 flavor na po. So, meron din po kami ditong pinaka-latest namin flavor is yung kape. Yun po yung kape namin na may tongkat ani. So, marami po kami dito mga flavors ng kape. May cappuccino, may black coffee, may 3-in-1, may creamy flavor. So, marami po. Plus, yung supplements po, of course, RGGL plus spirulina na available sa tablet and capsule. Next, please. And ang Century naman, kung may kakilala kayo, kamag-anak, mahal sa buhay na may diabetes, maaaring makatulong to sa kanya. Kasi dati po, ang alam ko, pag sinabing diabetic person or diabetes ang problema, ang alam ko lang, mataas ang sugar. Pero ang dahilan pala ng pagkakaroon ng diabetes ay hindi dahil sa sugar, kundi dahil may problema yung kanyang lapay, yung kanyang pancreas. Hindi na siya trumabaho, hindi na siya gumana ng ayos, kaya hindi na siya naglabas ng natural insulin. Ang insulin po ang may kakayahan na mag-control ng ating sugar, kasi lahat naman tayo may sugar. Pero kapag sira ang ating pancreas, hindi na siya magpo-produce ng natural insulin. Kaya po, pag may diabetic person, ang reseta ng doktor, inom ng insulin or inject. Yun po ang para makontrol yung sugar. Ngayon, ang dahilan pala ng pagkasira ng pancreas ay dahil sa digestive problem. Na kung saan, nagmula lang yun dahil kulang sa enzyme. Yung mga kinakain niya na matagal ng panahon, naging habit na niya, na kulang sa enzyme, yung kanyang mga pagkain, kulang sa nutrients, or kulang sa mga healthy na pagkain. Kaya nasira yung kanyang pancreas. Next please. Now, si DXN products po, good news po, ay napakayaman po sa enzyme. Lalong-lalo na po, unang-una dyan, si spirulina, si RGGL, and si cordipine. So, kung may kakilala po tayo, kamag-anak mahal sa buhay na may ganitong problema, pwede nyo pong i-recommend sa kanila ang mga produkto na to. Ito po ay 33 years na mahigit sa market. Hindi po ito bago. Ibig sabihin po, subok na at epektibo. Next please. Great Curie, ang cycle ng red blood cell production, kasi every 120 days namamatay ating red blood cells. Once namatay siya, ipapadala siya sa ating spleen para ma-decompose. Diretso naman siya sa ating liver para mas ma-decompose pa, and then kay kidney na siya naman maglalabas ng hormones, and sa atin ng bone marrow para maglabas ng hemoglobin, at doon na po magkakaroon ng recycled na red blood cells. Pero kung may problema ang dugo natin, malapot ang dugo,
or high blood tayo, or low blood, any problem basta dugo, hindi po nakakapag-recycle ng ayos yung ating red blood cells. Next please. Kaya naman, good news po, si spirulina na produkto rin po namin ay isa sa malaking tulong po pagdating sa dugo. Ano man ang problema, high blood, low blood, or even cancer of the blood, si spirulina po ay malaking tulong. Marami na pong testimonies na mismo mga personal friends namin talagang nagamit nila at napatunayan nila maganda. Even po yung dengue, kasi ang dengue po virus na nakapasok sa dugo. So dugo pa rin siya, kaya po malaking tulong si spirulina. Si spirulina po, hindi ako magtataka kung marami sa inyo familiar na dito. Kasi marami na pong companies ang naglabas ng spirulina product. Kasi even NASA po, nire-recommend nila ang spirulina. Kasi ito po ang isa sa baon ng mga astronaut dahil isa to sa superfood and the most nutritious food on earth. Ayon po yun. What I was